Nagsisimula ang pelikula sa isang nakamamanghang eksena, kung saan may isang lalaki na umaakyat sa bakal na istruktura, habang tatlong lalaki ang sumasakay sa isang helikopter, sa harap nila ay may nakabaluting sasakyan na may kargang mga bilanggo, at sa isang iglap, biglang pumutok ang malalakas na putok ng baril. Ang grupong iyon ay ang expendable team na pinamumunuan ni Barney, na nagsasagawa ng isang lihim na misyon na iniatas ng CIA at ng isang pinunong tinaguriang Vulture. Ang misyon nila ay pumunta sa pantalan upang pigilan ang paglilipat ng thermobaric bombs, isang uri ng sandata na may matinding kapangyarihan sa pagkawasak. Dahil hindi pa nakababalik si Memberen mula sa nakaraang misyon, nagpasya sina Barney at ang kanyang mga kasamahan na samantalahin ang pagkakataon upang iligtas si Dr. Habang binabagsakan ng helikopter ng bala ang convoy, mariin namang lumalaban ang mga gwardya. Agad na manonyebre ng kapitan ng helikopter upang lumapag at makaiwas sa pagkawasak. Ngunit dahil sa matinding puwersa ng kaaway, hindi pa rin sila makalapit sa tren. Nang umabot ang tren sa bahagi na may mga cable ng bakal, ilang sundalo ang nahulog mula rito, dahilan upang magkaroon ng pagkakataon ang grupo na makalapit. Bigla na lang lumapag ang helikopter sa mismong ibabaw ng sasakyang may kargang mga bilanggo. Tumalon ang mga miyembro, nilipol ang lahat ng gwardya, at nailigtas ang kanilang dating kasama. Ngunit biglang, si Doktor na bagong nasadyep, ay walang ingat na tumakbo sa harap ng tren, kinontrol ang mabigat na machine gun, at pinaulanaan ng bala ang kampo ng bilangguan sa unahan. Sa sandaling iyon, muntik nang bumangga ang tren sa kampo. Mabilis siyang nakatalon pabalik sa helikopter para makatakas. Kasunod agad nito ang isang nakapangangilabot na pagsabog na tuluyang nagpabagsak at nagwasak sa buong bilangguan. Lumabas na itong malamig na si Doktor ay dating elite member ng grupo ng mga beerang sundalo, at bihasa sa paggamit ng kutsilyo. Ngunit dahil sa isang nabigong misyon noon, siya ay nadakip at nahatulan ng 5 taong pagkakabilanggo. Dahil sa mga kumpidensyal na impormasyon mula sa pinunong si Vulture, matagumpay na naiplano ng grupo ang kanyang pagliligtas. Pagkaraan, agad na nagtungo ang grupo sa pantalan kung saan nagaganap ang bentahan ng armas at ang paglilipat ng thermobaric bomb. Nagkunwari at nagbalat kayo sina Barney at ang kanyang mga kasamahan, palihim na sumilip at nagmasid, ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang bomba. Samantala, isa sa mga kasamahan nilang kulot ang buhok ay palihim na umakyat sa gantry crane, pinatay ang gwardya, at iniangat ang isang container ng mataas, na nagbigay ng pagkakataon sa kanyang mga kasama na makalapit. Mula sa posisyong iyon, natukoy nila ang kinaroroonan ng bomba at ang pangunahing target. Umabot sa sukdulan ng tensyon nang matuklasan ni Barney na ang pinuno ng sindikato sa bentahan ng armas ay walang iba kundi si Stone Banks. Isa siyang dating kasapi ng grupo ng mga beerang sundalo na minsang nanlinlang at nagtaksil sa tiwala nila. Nag-umapaw ang galit. Si Barney, hindi na pinansin ang plano, ay agad na nagpaputok ng bala ng direkta kay Stone Banks. Gayunpaman, kahit tinamaan, nakaligtas ang traidor at agad namang gumanti ng matinding pag-atake ang kanyang mga tauhan. Bigla na lang may inilunsad na missile, na nagpilit sa mga kasapi ng grupo na tumalon sa tubig upang makaiwas sa pagsabog. Subalit, isa sa kanilang kasamahan ang malubhang nasugatan mula sa engkwentro at tinamaan din ng pressure mula sa pagsabog, dahilan para malagay siya sa bingit ng kamatayan. Sinubukan ng buong grupo na gawin ang lahat ng makakaya upang magbigay ng paunang lunas, ngunit hindi maganda ang kalagayan. Sa pagbabalik nila, lalo pang lumala ang kondisyon ni Hale. Ang lahat ay napilitang umasa at manalangin na makaligtas ang kanilang kaibigan. Pagdating sa ospital upang dalhin si Hale, nakasalubong ni Barney si Trench at sinabi niya rito na si Stone Banks ay nagbalik at bumaril sa kanila bilang ganti. Nagmungkahi si Trench, paano kung ako na lang ang tumapos sa taong iyon para sa'yo, Barney? Ngunit umalis si Barney nang hindi nagsasabi ng anuman. Sa labas ng ospital, nakilala niya ang isang lalaki na nagpakilalang si Drummer, ang pinuno ng CIA. Pinagalitan nito ang grupo ni Barney, sinabing malinaw na sila ay binayaran at binigyan ng impormasyon, kaya bakit sila nabigo. Sinabi nitong maling target ang kanilang binigay. Sa simula, iniutos ng CIA na pigilan ang isang lalaking nagngangalang Victor, ngunit hindi nila alam na ang tunay niyang pangalan ay Stone Banks. Maling impormasyon ang ibinigay ninyo, hindi ba? Sa puntong iyon, galit na sinabi ni Drummer na kailangan nilang mahuli agad si Victor o Stone Banks. Ang demonyong ito ay nagbebenta ng armas sa mga kriminal na grupo at hindi diretsyong nagiging sanhi ng mga digmaan. Bukod pa rito, mayroon din siyang sariling grupo ng mga beerang sundalo na bihasa sa pagpapahirap ng mga tao. Pagkatapos ay umalis itong matanda na may kasamang pagbabanta at muling binigyang diin na iisa na lang ang pagkakataon ng grupo ni Barney, kung hindi, hindi sila palalampasan ng CIA.
Sa araw ding iyon, tinipon ni Barney ang natitirang mga miyembro ng grupo upang ipahayag ang isang mahalagang balita. Matagal siyang natahimik bago niya tuluyang sinabi na madidisband na ang kanilang grupo. Sinisi niya ang sarili dahil sa kanyang pagiging padalos-dalos na nagresulta sa malubhang pagkakabaril kay Hale, na ngayon ay nasa koma sa ospital. Sinabi niyang bagamat mahusay ang kanyang mga kasamahan, sila ay tumatanda na at humihina. Masakit man tanggapin, kailangan nilang harapin ang katotohanan. Kailangan nilang humanap ng mas magaan na trabaho, dahil kung magpapatuloy sila, baka tuluyang mapahamak tulad ng kanilang kasamahan. Magpapatuloy pa rin si Barney, ngunit kukuha na siya ng mas batang grupo. Dahil dito, labis na nadismaya ang buong grupo at hindi maiwasang magtanong kung bakit ganito kabilis tinalikuran ni Barney ang lahat. Ang totoo, nag-aalala lamang si Barney sa buhay ng kanyang mga miyembro at ayaw na niyang patuloy silang makipaglaban at pumatay. Alam din niyang mas delikado ang misyon na ito kaysa sa dati, dahil ang kalaban nila ay si Stone Banks, isang veteranong hindi basta-basta. Galit na sinundan siya ni Christmas at tinanong, paano na ang paghihiganti para kay Hale? Hindi mo ba ipaglalaban ang iyong kasama? Ngunit ang tugon ng kapitan na dati niyang hinahangaan ay lubos na nakadismaya sa kanya. Pagkaalis, nagtungo si Barney kay Bonaparte upang makipagtulungan sa paghahanap ng bagong grupo na susupol kay Stone Banks, ang traidor. Nagulat ang kaibigan niya na buhay pa siya at sinabi nitong magiging pabigat ang kasong ito. Ngunit hindi nagpatinag si Barney. Sinabi niyang ang hinahanap niya ay mga kabataang handang sumabak, hindi lang mga padalos-dalos, kundi mas mabuti na iyong handang samalo ng bala. At higit sa lahat, kailangan niya ng tao agad. Dinala siya ni Bonaparte upang ipakilala ang unang miyembro, isang propesyonal na hacker. Ang record ni Thorne ay kahanga-hanga. Sa edad na 18, nahack niya ang Central Operating System at naparalisa ang lungsod ng 3 araw. Ngunit nang makita ni Barney si Thorne, hindi siya makapaniwala sa kakayahan ng binata. Mukha itong bookworm, kasing inosente ng isang empleyado sa opisina. Ngunit itinuro ni Bonaparte na si Thorne ang umaakyat sa bangin doon. Isang matapang at padalos-dalos na kabataan, tulad mismo ni Barney noong kanyang kabataan. Pagkatapos nito, lumipad sila papuntang New York upang kunin ang pangalawang miyembro, isang wrestler. Pumasok sila sa isang bar at inihatid sa isang mesa ng isang magandang babae na may mahahabang binti. Sa puntong iyon, ipinakilala ng matanda si Luna, ang babae kanina, na may pambihirang galing sa boxing at tagapagtanggol ng bar. Sa ilang galaw lamang, mabilis niyang napabagsak ang mga nag-aaway na kabataan. Ngunit hindi kumbinsido si Barney, dahil kumpara sa dating grupo, kulang na kulang ang mga ito sa lakas. Pero wala siyang magawa, mas mabuti na kaysa wala. Makalipas ang ilang araw, nagtungo sila upang hanapin ang susunod na kasapi. Sinabi agad ni Bonaparte na matigas ang ulo ng lalaking ito at kailangan siyang turuan ng marami, pero magaling siya. Ang pangalan niya ay Philip, nagtatrabaho sa isang construction site. Na-impress si Barney nang makita ang binata na tumatalon at dumudulas mula sa mataas na palapag, matibay at mabilis. Ngunit lumabas na ang tunay niyang pangalan ay Galgo, at nagkunwari lamang siya upang lokohin si Bonaparte. Sinabi ni Galgo na mas malakas siya kaysa sa itsura niya at sabik siyang sumama kay Barney upang muling matuklasan ang kanyang kabataan. Ngunit tinanggihan siya ni Barney at sinabing masyado na siyang matanda para isama. Dahil dito, sumigaw at nakiusap si Galgo ng paulit-ulit, ngunit bigo siyang sumama. Umalis silang may pagkadismaya at nagtungo sa Africa. Doon matatagpuan ang isang cutting-edge defense project research facility, kung saan patuloy na umuunlad ang mga makabagong armas militar. At gaya ng inaasahan, ipinakilala ni Bonaparte ang isang weapons expert kay Barney upang palitan sina Hale at Gunner. Nang tawagin, humarap si Mars sa kanila. Ang huling kandidato ay si John, na may pinakamaraming kasanayan mula sa Marine Corps hanggang Special Operations Command. Ngunit dahil sa kanyang hindi pagkakasundo sa mga nakatataas, napadpad siya sa lugar na ito upang magbuno sa putikan. Sadya siyang nagpatalo sa laban, at napansin agad ito ni Barney. Nainteresado siya sa binata, ngunit tinanggihan ni John ang paanyaya dahil minsan na niyang nakita ang kanyang mga kasamahan na pinasabog sa harap niya. Ngunit sinabi ni Barney na kung sasama siya, mas kikita siya kaysa sa nasasayang na oras niya rito. Sa huli, napilit din niyang mapasama si John sa bagong grupo. Pagkatapos makumplito ang bagong kasamahan, bumalik si Barney upang ihanda ang pera para kay Bonaparte. Bigla namang lumitaw si drummer sakay ng kanyang sasakyan. Inutusan niya agad si Barney na kumilos, dahil nakikipagtransaksyon na si Stone Bank sa ilang Albanian mafia sa Bucharest. Binigyan lamang sila ng 36 na oras upang pigilan ang traidor.
Pag-abot ng ilang dokumento, sinabi pa ni Drummer na kailangan nilang mahuli ng buhay si Stone Banks, hindi patayin, dahil kailangan siyang maimbestigahan ng CIA. Ngunit para kay Barney, imposible iyon. Kahit patayin siya ay napakahirap na, paano pa ang dalhin siyang buhay? Kinabukasan, inihanda ni Barney ang kanyang mga gamit at ang kanyang mga bagong kasamahan para sa misyon. Sa sandaling iyon, lumapit ang kanyang mga dating kasamahan at kinompronte siya. Nagharap ang mga bata at matatandang sundalo. Hindi naniniwala ang mga dating kasama sa kakayahan ng mga bagitong sundalo. Lumapit sila at nilibak ang mga walang karanasang sundalo. Pagkatapos, pinangunahan ni Christmas ang grupo palayo. Pagbalik sa bahay, malungkot na namimiss ng magkakapatid ang kanilang propesyon. Isa ang nakahiga lang ng walang gana. Isa naman ang nag-eensayo ng pagbaril para hindi kalaw angin. Pero pare-pareho silang may iisang hangarin, ang muling lumaban ng magkakasama. Dito lang si Trench ang nakakaintindi sa mga intensyon ni Barney at sumunod siya para tumulong. Sa eroplano, kinausap ni Barney si John at ibinahagi ang impormasyon tungkol kay Stone Banks, ang taong kailangan nilang habulin ng buong koponan. Ibinigay lang niya ang file mula kay Drummer kay Reed. Nasa loob nito ang ebidensya ng mga krimen ni Stone Banks. 30 segundo na lang bago nila marating ang koordenado. Nagsuot ng protective gear ang buong bagong koponan, handa nang tumalon. Matagumpay silang lumapag sa Romania at nagbihis bilang sibilyan para obserbahan ang sitwasyon. Huminto ang sasakyan ni Stone Banks sa tapat ng isang gusali na kaharap ng kinaroroonan nila. Si Thorne ay nasa mataas na posisyon, kinukunan ang mukha niya. Pagkatapos, sina Luna at Mars ay gumawa ng palabas sa harap ni Stone Banks para malaman kung ilang tauhan ang kasama niya. Pagbalik sa base, sinabi ni Barney na mas mahigpit pa ang proteksyon ng taong ito kaysa sa presidente. May mga malapit na gwardya at palaging bumibiyahe sa bulletproof na kotse, kaya mahirap ang biglaang pag-atake. Ang tanging paraan ay hilahin siya sa isang meeting at tambangan mula sa lahat ng panig. Sa puntong ito, ipinakita ni Thorne ang kanyang katalinuhan. Una, hawakin niya ang server security network, pagkatapos ay maglalagay ng scanner at thermal sensor sa loob, at wawasakin din ang surveillance cameras ng hotel. Pero tingin ni Barney, sobrang simple ng planong ito at madaling mahulaan. Ngunit nagkakaisa ang mga bagitong sundalo at iniisip nilang luma na ang paraan ni Barney. Hindi nagtagal, naghiwa-hiwalay ang team para kumilos. Sina Barney at Luna ay nasa sasakyan, inoobserbahan si Stone Banks na pumapasok sa hotel. Binuksan nila ang manhole cover at sinundan ang mga tubo para makapasok ng palihim. Si Thorne naman ay nasa labas, nagpapatakbo ng drone para mag-obserba mula sa itaas. Dito, sina John at ang kanyang mga kasama ay umaakyat sa mga pader ng salaming gusali gamit ang repellent. Sa gayon, matagumpay na nakalusot ang buong team. Biglang napansin ni Thorne na dumating ang kotse ng kliyente ni Stone Banks, at doble na ngayon ang panganib. Para hindi makalikha ng ingay, kumuha ng kutsilyo si Barney at inihagis sa isang tao. Sa ibaba, nagpapalitan ng kalakal ang dalawang kingpin. Biglang tinanong ng pinuno ng mafia si Stone Banks kung makakakuha siya ng nuclear weapons. Siyempre, handa siyang magbayad ng malaking halaga. Sagot ni Stone Banks, posible ito basta't maganda ang presyo. Abala ang dalawa sa pag-uusap, hindi nila alam na sa itaas, nakaposisyon na sina Barney at ang kanyang koponan, nakatutok sa target. Bigla, nawala ng kuryente ang buong gusali, si Thorne sa labas ang may kagagawan. Nagsimulang magpaputok ang team mula sa itaas. Nagkagulo ang lahat. Nagbigay ng depensa ang mga tauhan para makatakas si Stone Banks, pero biglang sumugod si Luna at nawalan siya ng malay. Matagumpay nilang natapos ang unang misyon. Tinawagan ni Barney si Trench at sinabing malapit na silang bumalik at ipaghanda ang eroplano. Sa sasakyan, nakaupo si Barney sa tapat ni Stone Banks. Sumugod siya at sinuntok ang traidor sa bibig para maibsan ang galit. Sa kabilang banda, hindi man lang natakot si Stone Banks. Aniya, sobrang desperado na raw si Barney kaya't nakikipagtulungan na siya sa mga bata. Hindi rin niya nakalimutang insultuhan ang mga dating kasamahan ni Barney, dahilan para lalong magalit ito. Sinabi ni Barney na kahit gustuhin niyang basagin ang kanyang mga buto, haharapin ni Stone Banks ang mga parusa sa kanyang mga krimen sa digmaan sa korte. Sagot ng traidor, lahat ng mga mercenary ay may dugo sa kamay para lang kumita ng pera, kaya't huwag umasta ng marangal sa harap niya. Hindi na nakapagtimpi si Barney at muntik nang barilin sa ulo ang madaldal na traidor para manahimik, pero pinigilan siya ng kanyang team para hindi masira ang lahat. Biglang lumaban si Stone Banks. Lumalabas na may suot siyang tracking device sa relo. Nagpapalipas lang siya ng oras para mahanap ng kanyang mga tauhan ang kinaroroonan ng sasakyan.
Kakasabi pa lang niya, isang helicopter na ang nagpaputok ng missile papunta sa kanila, dahilan para sumabog ang kalsada. Nawalan ng kontrol ang sasakyan, bumaliktad sa gilid, at dumulas sa highway. Tinamaan si Barney ng sniper at nahulog sa tubig. Sa kabutihang palad, buhay pa siya at lumangoy patungo sa pampang, pero dahil sa pagod, nawalan siya agad ng malay at inanod sa ilog. Samantala, iniutos ni Stonebank sa kanyang mga assassin na pusasan ang mga bagitong sundalo, pero huwag munang patayin. Ikinulong sila dahil maaaring may pakinabang pa. Pagkatapos, pinahanap niya si Barney. Sa puntong ito sa tabing ilog, nahuli siya ng mga tauhan, pero mabilis niyang binaril ang mga ito. Bumalik siya kay Trench at ikinwento ang lahat ng nangyari. Pagkaraan, pinadalhan siya ng video ni Stonebanks. Ang bagong expendable team ay nasa kamay na niya, at kung gusto ni Barney silang iligtas, mas mabuting sumuko siya at ayalay ang buhay niya. Mayroon lang siyang 48 oras. Samantala, tinali at isinabot ni Stonebanks ang buong grupo mula sa kisame. Sinabi niya na siya at si Barney ay minsang bumuo ng isang mercenary team na tulad nila. Nagtrabaho sila para sa CIA, pero nang hindi na sila kailangan, plano ng kanilang mga amo na patayin sila. Pinayuhan niya ang mga bagitong sundalo na huwag magtiwala sa gobyerno dahil mapapahamak lang sila kagaya niya. Dito, kahit alam na imposibleng misyon ito, nagpasya si Barney na huwag humingi ng tulong sa lumang expendable team. Kinuha niya ang kanyang mga armas at inihanda ang sarili para sa isang suicide mission, kaysa ilagay sa panganib ang kanyang mga kapatid. Biglang dumating si Galgo para tumulong. Hindi pa rin siya sumusuko at kinumbinsi si Barney na isama siya sa operasyon. Kahit medyo pabigla-bigla ang taong ito, pumayag na rin si Barney. Bago lumipad si Barney gamit ang eroplano, nagulat siya nang makita ang kanyang mga dating kasama na nakatayo na sa ibaba. Lumalabas na alam nila ang itinatago ni Barney. Dahil sa katapatan, dumating pa rin ang buong koponan para tumulong kay Barney dahil, sa huli, hindi lang sila magkatrabaho kundi pamilya. Kaagad na ipinadala ni Barney si Galgo sa likurang kompartimento para bigyang daan si Christmas. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng tawag mula kay Drummer. Sinabi niyang nagtipon sila sa headquarters kung saan sinasanay ang mga operatiba upang makipagsanib sa mercenary team. Sumama si Drummer kay Trench papunta sa kinaroroonan ni Stonebanks. Sa oras na ito, bumalik din si Inyong at sumali sa team. Dumating sina Barney at ang Expendables sa kagubatan malapit sa headquarters ni Stonebanks at naghiwa-hiwalay para maglatag ng ambush. Mula sa itaas, nakita nila ang base na nasa lambak na napapalibutan ng matatarik na batuhan. Mabilis na pumasok ang grupo sa lumang base. Maingat nilang sinuyod ang bawat sulok pero walang nakitang kaina-hinala. Pagbukas nila ng isang kwarto, 4 na taong nakatali ang bumungad. Biglang nagbukas ang tanging TV sa kwarto at lumabas ang mukha ni Stonebanks. Ipinahayag niyang dapat magkasamang mamatay ang buong grupo dahil nilagyan ng mina at bomba ang buong gusali. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na i-activate ang mga bomba. Mayroon na lang 45 segundo sina Barney at ang kanyang mga kasamahan para makatakas, pero kinuha ni Thor ng device mula sa kamay ni Gunner at umaasang mahahak niya at madidisable ang mga bomba. Sa natitirang 18 segundo bago sumabog ang lahat, mabilis na kumilos si Thorn. Sa wakas, matagumpay na natalo ng binatang ito ang hacker ni Stonebanks at na-disable ang mga bomba. Dahil dito, nagkaroon sila ng 25 minuto para sa isang all-out assault at makaalis doon dahil 8% na lang ang natitirang battery ng device. Sa labas, nag-deploy na ang traidor ng mga sundalo at tank para wasakin sila. Hindi maganda ang sitwasyon dahil dala nila ang mabibigat na sandata. Nagsiliparan ang mga helicopter, handang maghulog ng missile anumang sandali. Si Stonebanks, dito, ay nagsuhol sa gobyerno at ipinadala ang kanilang hukbo. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng luma at batang sundalo ng mercenary team. Walang gustong magpatalo, pero sinabi ni Barney na sa puntong ito, kailangang magkaisa lahat para makatakas. Hindi nila dapat hayaan si Stonebanks na magtagumpay. Sinimulan na ng buong team ang plano. Una, maghihiwa-hiwalay sila sa maliliit na grupo at lulusot sa ground floor para guluhin ang mga puwersa ng hukbo sa ibaba. Nagsimulang bumaba mula sa helicopter ang mga sundalo at matagumpay na nakapasok sa gusali. Pinangunahan ni Barney at Christmas ang daan, at naghiwa-hiwalay pa sila sa 2 pang grupo. Matindi ang palitan ng putok. Bumabaril mula sa ibaba ang expendable team at nakakapagpatumba ng marami, pero sobrang dami ng kalaban. Nakita ni Stonebanks na hindi sila madaling talunin. Inutusan niyang paputukan ng mga tank ang gusali, dahilan para mapuno ng alikabok at usok ang paligid.
Sa puntong ito, sinabi ni Barney kay Thorne na kunin ang disabling device at dalhin ito sa ligtas na lugar. Dito, naghiwa-hiwalay ang team, kanya-kanyang putok dahil parang walang katapusan ang kalaban. Hindi na feasible ang plano. Ang mga granada mula sa tank ay nagpalipad sa kanila. Habang pinapaputukan ng helicopter si Barney, bigla itong natigil sa isang buhos ng bala mula sa malayo. Lumalabas na si Officer Drummer pala iyon. Narito siya para magbigay ng backup. Sina Trench at Inyong ay nasa itaas, walang tigil sa pagpaputok sa mga sundalo sa ibaba. Sa oras na ito, may ilang lalaking nakamotorsiklo na pumasok. Agad na sumugod si John at pinadala ang dalawa sa kabilang buhay. Nag-disguise siya bilang isa sa kanila at sinakyan ang motor para harapin ang mga matitigas na tank. Pindot ni Drummer sa isang button, nagpakawala ng missile at sumabog ang tank. Nagkaroon ng matinding usok at alikabok kaya nagpanik ang mga sundalo. Biglang may dalawang eroplano ng Air Force na humabol sa kanila. Nakita ni Stonebanks na hindi pumapabor ang sitwasyon, kaya nagpadala pa siya ng dagdag na puwersa. Ang aerial pursuit ni Drummer ay kasing init ng labanan sa lupa. Walang tigil ang pagpapaputok ng dalawang eroplano sa kanyang helicopter, pero hindi natitinag si Drummer. Nang lumapit ang kalaban, inutusan ng matanda si Inyong na magpaputok, at bumangga ang isa sa konkretong haligi at sumabog. Talagang veteranong pinuno ng CIA. Pagkatapos, gamit ang kanyang galing sa pagpapalipad, naloko ni Drummer ang natitirang eroplano kaya't nabaril ito ni Trench at sumabog ang helicopter sa ere. Samantala, sina John at ilan pa ay nakalapit sa isang tank at hinayla palabas ang mga sakay. Pagkatapos, si Gunner naman ang nagmaneho ng tank, dinudurog ang lahat sa kanyang daraanan para ipaghiganti si Hale. Hindi rin nagpahuli ang mga nasa loob. Mabilis na binaril ni Doctor ang isang assassin at tinulungan si Christmas. Kailangan nilang makaalis agad bago magpadala ng mas maraming reinforcement si Stonebanks. Sa oras na ito, dumating ang helicopter na sakay ang mga tauhan ng traidor. Diretsyong hinarap ng isang tauhan si Christmas. Halos pantay ang laban. Kahit mas malakas ng kaunti ang assassin sa katawan at may maliksi itong galaw, mabilis namang itinapon siya ni Christmas sa lupa. Pagkatapos niyang pabagsakin ito, tumakbo sila ni Doctor. Hindi rin nagpahuli sina Luna at Galgo, magkasamang nagpatamba ng iba. Pero malas para sa Expendables dahil nagpadala na naman ng dagdag na tank at reinforcement ang hukbo para palibutan sila. Agad na tumawag si Barney kay Drummer at sinabing ang tanging paraan ng pagtakas ay sa himpapawid. Sagot ni Drummer, dapat magtipon ang buong grupo sa mataas na lugar at maghanda para sa evacuation sa loob ng 5 minuto. Sina Trench at Inyong ay nagrapel pababa sa bubong para buksan ang daan sa kanilang mga kasama. Pero malas si Barney dahil binabaril siya mula sa ibaba at itaas. Mabuti na lang, dumating si John na sakay ng sasakyan para tulungan ang kapitan. Sa kabilang banda, sobrang galit na si Stonebanks sa kanyang mga inutil na sundalo. Hindi raw nila matalo ang 10 tao. Hinugot niya ang kanyang baril at binaril ang isa bilang babala, pagkatapos ay siya na mismo ang pumunta sa labanan para tapusin sina Barney at ang kanyang koponan. Minaneho niya ang isang armored vehicle diretso sa gusali. Sa puntong ito, unti-unting nakakalapit sa rooftop sina Barney at ang kanyang mga kasama, pero kailangan pa nilang lumaban sa mga assassin. Si Barney na lang ang hindi nakakatakas dahil hinarang siya ni Stonebanks at tinamaan siya sa braso. Kumpleto na ang expendable team, tanging kapitan na lang ang kulang. Sumigaw si Thorne na kailangan ng makalabas si Barney dahil 2% na lang ang natitirang power ng jamming device. Malapit nang sumabog ang gusali, pero nagpa siya si Barney na makipagdulo sa kanyang dating kasamahan. Hindi basta-basta si Stonebanks. Isa rin siyang founder ng expendable team. Ilang beses siyang tinamaan sa mukha ni Barney pero mabilis siyang bumawi. Nagpalitan sila ng mabibigat na suntok, walang gustong magpatalo. Sa huli, isang hakbang na mas mabilis si Barney at pinadala si Stonebanks sa kanyang libingan. Eksaktong oras din nang sumabog ang gusali dahil naubusan ng power ang disabling device. Sa huling sandali, nakahabol si Barney sa kanyang grupo. Pero malas, hindi siya nakatalon agad dahil gumuho na ang gusali. Labis na nalungkot ang lahat para sa kanilang kapitan, pero syempre, bida siya. Hindi siya basta-basta mamamatay. Matagumpay na nakabitin si Barney at nakaligtas, naging bayani ng team. Sa wakas, natapos ang mapanganib na misyon. Kahit hindi nila nadakip ng buhay si Stonebanks gaya ng hiling, naalis naman nila ang isang banta sa kapayapaan at naihatid ang hustisya. Gaya ng nakasanayan, pagkatapos ng trabaho, nag-inuman ng expendable sa bar. Ang kaibahan lang ngayon, marami na silang batang kasamahan. Nagtaas ng baso ang lahat para kay Hale at sa matagumpay na paghihiganti para sa kanya.
Sa kabutihang palad, gumaling na rin si Hale. Sumama rin si Drummer at sinabing mas masaya raw makipagtulungan sa grupo ni Barney kaysa sa mga CIA Special Ops. Nagkasundo na ang lumang koponan at ang mga bagitong sundalo. Nagkaroon ng paligsahan sa pagtatapon ng kutsilyo sina Christmas at Doctor para malaman kung sino ang pinakamahusay. Si Doctor ay isa sa pinakaunang batch ng miyembro, pero hindi pa rin niya natalo si Christmas. Sa puntong ito, tinitingnan ni Barney ang mga kabataang kanyang pinamumunuan na may mata ng pagmamalaki. Balang araw, sila ang susunod na henerasyon ni na Barney at ng kanyang mga kasama. Dito nagtatapos ang pelikula.